Oo, yung nag-sparring kami, dumudugo yung ilong niya kasi pag matamaan lang siya na kahit hindi malakas, pag natamaan lang tong yung ilong niya, dudugo. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Kamakailan lang sa interview ng isang sikat na sport channel sa ating kababayan na si Marlon Tapalis, sinagot niya nga di umano ang pahayag nitong si Naoya Inoue tungkol sa sinasabi niyang 5 rounds lang daw siya tatagal sa laban. Kaya sinagot niya rin si Naoya Inoue na, kaya niya daw ang lakas at bagsik nitong si Naoya Inoue. Ang tanong at kwento naman ni Marlon Tapalis kay Naoya Inoue, ay kung kakayanin ni Naoya Inoue ang bagsik at lakas niya sa ibabaw ng boxing ring. Dagdag pa rito ng ating kababayan na si Marlon Tapalis, yan ang aabangan nila. Wala kasi ako nakikita sa kanya na doon lang sa laban nila ni Nonito Donaire, doon ko lang medyo may nakita ako doon. Dahil hindi siya makapapayag na siya ang matalo sa laban, kung may paghahanda daw si Naoya Inoue, ay meron din siya. Kung may tiwala si Naoya Inoue sa lakas niya ay meron din naman daw siya at meron din siyang lakas. At sisiguraduhin ni Marlon Tapalis na mas malakas pa siya kaysa inaakala nila. Mataas daw ang kumpiyansa ni Naoya Inoue na mananalo siya sa laban, huwag daw siya magkumpiyansa dahil baka banggungot ang aabutin niya, huwag niyang minamaliit ang lakas ng isang Marlon Tapalis, dahil siya daw ang magbibigay ng pinakaunang pagkatalo nitong si Naoya Inoue. Ayon kay Tapalis, kung lakas lang din daw ang pag-uusapan ay kayang-kaya niya daw ito. At lahat ng mga galaw ni Naoya Inoue ay napag-aralan na nila. Pati ang pagdepensa at opensa ay napag-aralan din nila. Dahil sa interview ni Tapalis ay wala siyang sinabi na kung ano ang mga teknik at gagawin niya para mapatomba itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Secret lang daw muna dahil gusto niya na magulat ang buong mundo sa gagawin niyang estilo kung paano si Naoya Inoue mapapatomba. Ang kampo naman ni Naoya Inoue ay todo bantay sa mga video ng training ni Tapalis dahil pinag-aaralan din nila ang lahat ng estilo ni Marlon Tapalis. Para makita din nila kung ano ang kahinaan nito. Para makagawa sila ng counter-attack at para madali rin mapatomba itong si Marlon Tapalis. Kayang-kaya daw ni Tapalis saluhin ang mga suntok nitong si Naoya Inoue dahil hindi rin basta-basta ang mga nakaka-sparring nito sa training niya. Abangan daw ni Naoya Inoue ang counter-attack niya, dahil sinisgurado daw niya na ikapugulat daw ito ng buong Japan. Handang-handa din daw si Marlon Tapalis at napag-aralan na din nila ang estilo ni Naoya Inoue sa oras na umatake ito. Ayaw naman ibahagi ni Marlon Tapalis ang estilo niya kontra Naoya Inoue. Ngunit tinitiyak ni Marlon Tapalis na gang round 3 hanggang round 5 lang si Naoya Inoue ay pababagsakin na niya ito at hindi paaabutin sa desisyon ng mga hurado ang laban, dahil kapag umabot si Naoya Inoue sa desisyon ng mga hurado ay tiyak talo na siya doon. Kailangan niya itong ma-knockout para wala na silang rason para lutuin ang desisyon ng mga hurado. Isa lang daw sa kanila ang mananatiling nakatayo. Kaya abangan natin sa December 26, taon kasalukuyan ang laban Naoya Inoue kontra Marlon Tapalis. Pagkatapos nga rito pumutok ang balita na hindi na muna matutuloy ang laban Naoya Inoue kontra Marlon Tapalis, ay naglabas nga di umano si Naoya Inoue ng pahayag na kung bakit hindi na muna matutuloy ang laban niya kontra Marlon Tapalis. Ayon nga kay Inoue ay nagkaroon siya ng injury at pagdaranas ng pagkahilo, na marahil sanhi ito ng sobra niyang pagod at sobrang pagpapalakas ng katawan bilang paghahanda niya sa laban kontra Marlon Tapalis. Gustong-gusto na talaga ni Inoue matuloy ang laban, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay mahihirapan lang siya lumaban sa itinakdang araw ng laban niya kontra Marlon Tapalis. Alam niyang madidismaya ang kampo ni Marlon Tapalis, ngunit nagpasya siya na ipagpaliban muna ang laban niya kontra Marlon Tapalis, sa kadahilanan na hindi pa siya lubos maayos. Kailangan niya nga di umano ayusin ang kanyang injury at ang kanyang masamang nararamdaman, kaya nagpasya siya na magpagaling muna hanggang sa maging fully recovered na siya bago makikipaglaban muli. Ngunit ganun pa man ay nagsorry naman siya sa kampo ni Marlon Tapalis, sa mga Inoue fans at sa mga taong nakaabang sa laban nila ni Marlon Tapalis. Basta ipinangako niya na babalik naman siya sa takdang panahon. Subalit ayon sa iilang fans ay nalilito sila kung ano ba talaga ang injury ni Inoue. Ngunit ayon sa mga report ng Sports News ay Monster Inoue postpones world title fight after hurting hand. Pero ayon nga dito sa post ni Naoya Inoue ay sa tubod niya daw ang na-injury. Dagdag pa sa ating mga balita, ganun pa man na hindi na matutuloy ang laban Naoya Inoue kontra Marlon Tapalis, ay maraming mga Pinoy fans community ang nagre-request na sana si John Riel Casimero na lang ang ipapalit sa posisyon ni Naoya Inoue, para Pinoy kontra sa Pinoy ang labanan. Ito ay dahil ika-3 naman sa ranking itong si John Riel Casimero.
Ngunit sa ngayon ay malabo mangyari ang laban Marlon Tapalis kontra John Riel Casimero, dahil hindi naman lubos kansulado ang bakbakan Marlon Tapalis kontra Naoya Inoue, dahil ito ay na-postpone lang. Ibig sabihin lang nun ay matutuloy pa din ang laban Marlon Tapalis kontra Naoya Inoue.